a long time. I think it's been 4 months since nag-vlog ako. 4 or 5 months na nag-vlog ako. So, ayun, super tagal nung last vlog ko. And, ayun, marami lang naging changes. And, ang importante naman is I am back on track. So, for today's video, I will going to answer some of your questions. Yung may pinakamaraming question regarding sa last vlog ko. I have received a lot of message and comments with regards to micro savings. Ayan, marami ding nag-send ng message and inquiries sa aking Facebook page. Ayan. Actually, nabasa ko naman siya lahat. Pero, to tell you honestly, hindi ko lahat kayo na-replyan. So, I have decided to make video para masagot yung mga inquiries nyo. So, namili ako ng mga questions ninyo sa aking comment box dito sa ating YouTube. Yung may pinakamaraming tanong, sasagutin natin. Namili ako ng mga questions na madalas ninyong tanungin regarding sa micro savings. Pero syempre, bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para updated kayo sa mga vlog ko. So, without further ado, let's do this. At the first question from Hilario Soleda. Ayan. Paano ma-attach ang name sa card? And actually, ito talaga yung pinaka-main concern lahat ng mga 24K debit card holder. Miski ako, ito rin yung concern ko. Bakit nga ba walang name ang ating mga card? Sa pagkakaalam ko, yung dating card nila, ito, yung dating card nila na to, pinaka-emboss ito, name, before. Kaya lang, binago nila yung proseso nila. Kapag 4K card holder ka na may pangalan, natatagalan talaga yung pag-release ng card. Pag nag-apply ka ng 24K card nila before, magbabayad ka ng 100 pesos and then after 1 month mo pa siya bago makuha. Kasi nga, ipapa-emboss pa nila sa head office nila yung card mo. Unlike now, automatic, within that day, makukuha mo na. Yun nga lang, wala talagang name. Ayun yung kwento nun. Mas pinili nila na mas mabilis mai-process or mas mabilis mai-release yung 24K card pag walang name. Hindi na kailangan mag-antay ni client ng 1 month bago makuha yung card niya. So, ayun, actually ako din, yun din talaga yung concern ko bilang isang micro savings account holder. So, Cebuana, baka naman, lagyan nyo na ng name. Actually ako, ang ginawa ko is, before, since naabutan na namin yung 24K card na walang pangalan, ang ginagawa namin is naglalagay lang kami na improvised name sa card. Ayan. So, back to the question, paano nga daw yun? Wala daw name. Madalas na di-decline ni SSS ang kanilang application. May mga kilala ako na na-approve gamit ang 24K card. So, ang ginawa lang nila is, ayun nga, kagaya rin ng ginagawa sa branch. Kung mapapansin po ninyo, pag pumunta kayo sa mga branches, pero hindi ko alam kung lahat is ginagawa yun. Gumagawa sila ng improvised name. Print lang sila ng name nila, computerized name, and nilagyan nila ng tape, and inilagay na nila sa 24K card nila or sa 24K debit card nila. So, nag-print sila ng pangalan nila, nilagyan nila ng tape, and then idinikit lang po nila dito sa kanilang card. So, ayan. Yung ibang branches, alam ko ginagawa din to. Upon applying 24K debit card ng mga client, yung mga personnel doon is ginagawa na nila ng improvised name yung debit card. So, ayun, pansinin nyo kapag dun sa mga comment, nagtatanong kayo kung paano yun, walang name. Ang sinasabi ko is, gumawa lang kami ng improvised name sa card and idinikit namin yun. Actually, depende rin kasi kay SSS yan or depende sa pagka-capture nyo ng card ninyo. Kasi may kakilala naman ako na na-approve naman. So, na-approve naman sila ni SSS and na-withdraw din naman nila sa Cebuana Loyalier branches yung kanilang loan. Siguro, depende na lang kung paano nyo lalagyan or kung paano nyo didiskartehan na malagyan ng name tag yung 24K debit card ninyo. Pero ayun nga, marami nga ring issue talaga na na-disapprove kasi nga walang name. So, but anyway, pwede naman natin siyang i-address yung mga concern natin sa mismong Cebuana. So, ipaparating natin yan sa kanila. So, Cebuana Loyalier, baka naman pwedeng lagyan nyo na ng name ang inyong card para talagang personalized yung mga 24K debit card ng ating mga client. Ayan. So, ayun, masyado na matagal. Next question is from Charlton Teston.
Ma'am, paano po malalaman kung pasok na ang pera sa account mo? Ayan, ang tanong niya, paano malalaman kung pumasok na ba ang pera sa inyong account? Guys, malalaman nyo kung pumasok na, aside from the notification that you'll receive from SSS, of course, pwede mo siyang i-check sa inyong eCebuana app, or pwede po kayong pumunta sa kahit saang branches ng Cebuano Lawyer to check the balance kung may pumasok na nga talagang pera, or kung wala naman malapit na branches sa bahay ninyo. Since 24K debit card na po ito, may 6-digit PIN na kayo, pwede kayong mag-check sa ATM nationwide. So marami namang nagkalat ng mga ATMs dyan. Pwede kayong mag-check ng balance doon using your 6-digit PIN. And uulitin ko ha, kung kayo po ay dati ng micro savings account holder at naabutan nyo pa po nitong 24K card, malamang sa malamang meron kayong 4-digit PIN. Makakapag-balance lang po sa mga ATMs ay yung may 24K debit card. So kung ang card po ninyo ay ganito pa at gusto nyong mag-balance sa mga ATM, kailangan nyo po muna mag-upgrade ng 24K debit card. Kung gusto nyong magamit ito sa mga ATMs, sa mga grocery stores, kailangan nyo pong i-upgrade ang inyong 24K card into 24K debit card. At kung paano i-upgrade ang inyong 24K debit card, meron akong last vlog. Ayan, panoorin nyo na lang kung paano mag-upgrade ng 24K debit card. So, ayan, next question. Question from Hamim Kunda. Ayan. Kung mag-upgrade po ng 24K debit card, same lang din ba ang PIN sa apps na nasa mobile apps? Ayan. Thank you for your question, Hamim Kunda. Kung mag-upgrade ba siya ng 24K debit card, is same pa rin ba lahat ng mga PIN code niya sa mobile apps? Actually guys, ito i-explain ko sa inyo. Pag nag-upgrade kayo ng 24K debit card, wala namang pong problema sa inyong mobile app. Same pa rin naman po yun. Just so happen na magkakaroon kayo ng 6-digit PIN, guys. 6-digit PIN. Kasi kung ayun nga, sabi ko sa inyo kanina, kung meron na kayong micro savings account before pa magkaroon ng debit card, meron po kayong 4 na digit PIN. Unlike pag nag-upgrade po kayo ng 24K debit card, madadagdagan lang. So, hindi mawawala yung 4-digit PIN nyo, madadagdagan lang po ng 6-digit PIN. Kung yun sa tanong niya is kung same pa rin po ba yung password niya sa mobile app niya, sa eCebuana app, is yes po, same pa rin po. Yung 4-digit PIN pa rin po ninyo yung gagamitin ninyo. Ayan, and-explain ko lang, baka marami kasing nalilito na baka nagbago na yung PIN code nila. Same pa rin po. Yung 4-digit PIN po ninyo is magagamit yung pa rin po yun. So, Mim Kunda, sana nasagot ko ang inyong tanong. Next question is from Emski. Need po ba ng maintaining balance ang bagong 24K debit card? Ayan, tinatanong ni Emski kung kailangan ba ng maintaining balance ang 24K debit card, ang new 24K debit card. Uulitin ko po ulit, nasagot ko na po ito sa aking last vlog. Hindi po natin kailangan ng maintaining balance pag nag-upgrade po tayo ng 24K debit card. From 24K card to 24K debit card, hindi po natin kailangan ng maintaining balance unless nagpa-upgrade po kayo ng Cebuana Savings. Yan, ulitin ko po ha, dalawa po kasi talaga ang ating savings. Isang Cebuana Savings at isang Micro Savings. Kung ang inyong account ay may limit at hanggang 50,000, ang tawag po doon is micro savings. Pero kung kayo po ay nagpa-upgrade into Cebuana Savings, yun na po yung walang limit. Yun po ang may maintaining balance, ha? Huwag po tayong malilito. Kapag po tayo nagpa-upgrade ng 24K debit card, from 24K card to 24K debit card, same po sila mga ka-savings. Same po sila, wala po silang maintaining balance. Ang magkakaroon lang po ng maintaining balance is kung mayroon kang micro savings account at nagpa-upgrade ka into Cebuana Savings, yun po ang may maintaining balance. But anyway, para ma-explain ko po ng mas maayos po sa inyo, gagawa po ako ng separate vlog about kay Cebuana Savings. Ayan. So, ito po yung savings na walang limit, pero merong maintaining balance. Ayan. So, sa susunod na vlog ko po, gagawa po tayo ng explanation about kay Cebuana Savings. So, ayan, sana nasagot ko ang tanong mo, Emski. Next question from Jillian Vlog. Ayan. From Jillian Vlog.
Paano po yung laman ng lumang 24K card? Malilipat po ba yan sa bagong 24K debit card pag nagpa-upgrade? Ayan, gaya nga po ulit ng sabi ko sa last vlog ko, yes po, malilipat po ang inyong balance or kung ano man ang meron sa inyong 24K card. Kapag nag-upgrade kayo sa 24K debit card, mapa-points or yung money po ninyo sa loob ng 24K card nyo before, matatransfer po lahat yan sa inyong 24K debit card agad-agad. Once na magpa-upgrade po kayo sa mga branches and nakuha nyo po yung card nyo, automatic po yon, malilipat po agad siya within that day, within that moment na nagpa-upgrade po kayo. Next question from Trisha May Rapanan. Ayan, from Trisha May Rapanan, ayan, shout out sa'yo. What if ma'am, pwede po ba ang 24K card mag-bank transfer to another debit card? Good question. Yes po, pwede na po kung mayroon po kayong 24K debit card. Ayun nga po yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan nyo pong mag-register sa eCebuana app. Kailangan nyo pong gumawa and mag-register sa eCebuana na app dahil yun na po yung magiging parang e-wallet po ninyo through micro savings account. So, ayun, pwede po kayo mag-transfer doon ng money sa GCash, sa iba't ibang bank. Pwede rin po kayong mag-load doon. Pwede rin po kayong magbayad ng mga bills. At marami pang iba. Pwede nyo pong i-explore yung eCebuana application. So, kung sasagutin ko yung tanong mo, Trisha May Rapanan, yes po, pwede pong mag-bank transfer from debit card to another debit card. So, explore nyo lang yung eCebuana app natin. Madali naman siyang gamitin. Pero ang alam ko, meron siyang charges. I think 10 to 15 pesos lang naman ang magiging charge niya. So, ayan. Another question. Ito magandang tanong to from Cyrus Gilliargan. Hi po, paano po kapag nawala yung mobile number? Paano po siya ma-reset online? Thank you sa question mo, Cyrus Gilliargan, ha. Actually, pagkakaalam ko, hindi mo pa siya ma-reset online. Yung mobile number mo, halimbawa nawala yung cellphone mo, hindi siya ma-reset online. Kailangan mo talagang pumunta sa pinakamalapit na branch and doon mo siya ipapa-update. So, doon mo siya ipapa-update sa branches. Siguro para rin po ito sa inyong security. Ang gagawin nyo lang po doon, may fill-upan po kayo doong form, tinatawag po nilang bank request form. Ang ilalagay po din nyo doon is of course your name, your old mobile number and your new mobile number. And of course, wag po natin kakalimutan magdala po tayo ng valid ID at doon po nila yon i-update sa kanilang system. Sa database po ng mismong branch po nila, ina-update po nila yun doon. And process po iyon, pipicturean din po kayo doon. And mag-aantay po tayo ng verification from them na napalitan na po ang inyong mobile number. Yun, kasi isa rin po yun sa pinaka-importante na updated po ang inyong mobile number sa kanilang database para ma-access po ninyo ang inyong eCebuana app para makareceive po tayo ng mga OTP online. So, ayun, ulitin ko po, wala pong way para mapalitan online ang inyong mobile number unless pupunta po kayo sa branch and gagawin po ninyo yung procedure na sinabi ko kanina. Ayan. Okay. Another question po ulit from Vladi Almanzor. Ayan, from Vladi Almanzor. Ibig sabihin, dahil may expiration ang debit card, kada expired magpapalit, magkano naman ang bayad kada palit ng card? Yes po, kung dati po ay walang expiration ng 24K card nila, kapag nag-upgrade po kayo ng 24K debit card, meron na pong expiration ng ating 24K debit card. Pero sobrang tagal naman po ng validation ni 10 to 20 years bago mag-expire ang inyong 24K card. So, sulit naman na po ang inyong 150 pesos or 75 pesos na binayaran sa pag-update ng 24K debit card. Ayan, hindi ko po ine-endorse si Cebuana, guys. Hindi po ako sponsored, pero malay naman. So, yes, tama po. Dahil may expiration na po ang ating 24K debit card, kapag nag-expired, kailangan po natin itong i-renew, pero napakatagal naman po ng validity nila. So, sulit na sulit yun yung 150 to 75 pesos na binayaran ninyo. Ayan, ang tinatanong niya, ayan, sinabi ko na, ang tinatanong niya kung magkano daw. Kapag replacement po ng 24K debit card, 75 pesos lang po. Pero kung ikaw ay wala pang debit card at i-upgrade po ninyo yun, 150 pesos po ang
presyohan. Ayan. So, ayun na nga guys, there we have it. Siguro, marami pang mga questions na hindi ko pa nasasagot. Pero yun kasi yung mga madalas kong nakitang mga tanong ninyo sa aking comment section. So, ayun, I hope na na-explain ko ng maayos ang inyong mga tanong. Alam kong marami pang question akong hindi nasagot sa inyo. Pero, ayun, keep on comment lang sa mga tanong po ninyo and susubukan po nating sagutin sa abot ng ating makakaya inyong mga tanong. Ayan, pwede rin po kayong magtanong dito sa aking page. Ayan, Inbay Losses na mayroong 2,000 plus followers. May mga tanong pa po kayo, don't hesitate to ask me. Yan, meron tayong comment section. Lahat po yan guys, nababasa ko. Hindi ko man ma-replyan dito sa aking YouTube channel. Sinasagot ko naman po yan sa aking page. Ayan, ito ang aking page. Keep on following me and you can message me dyan. Sinasagot ko po, nababasa ko po lahat. At kung mabasa ko man po yung mga marami po ninyong tanong, yan, gagawa po ulit tayo ng vlog para po masagot ang mga tanong po ninyo. So, ayun, I hope na nakatulong na naman ang aking vlog. Nakatulong po ulit ako sa mga katanungan ninyo with regards to micro savings. Ayan, happy 3,000 subscribers nga po pala. Thank you po sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Keep on subscribing po. Ayan, mag-a-upload na po tayo ng mga videos, mga informational video. Ayan, marami po akong i-upload na video soon. Ayan, just keep on subscribing me. Don't forget to click the subscribe button down there and click the notification bell para updated kayo sa mga vlog ko. Thank you for watching!